what's up you guys? Thank you so much for tuning in. So sa mga bagong subscriber, thank you so much. And this time guys is kung hindi kayo marunong mag kwenta sa inyong mga load sa bahay, or trip nyo lang sukatin yung mga load ng mga TV, mga refrigerator, mga aircon, yan. So trip nyo lang kwentahin yung kung magkano yung kuryente na kinakain ng yung mga appliances. Ito guys, ang recommended ko. So far sa aking tinitest is itong ating soldering iron, tapos itong ating tawag nito, water heater. Ayan. So ngayon guys is ipakita ko sa inyo example. Super easy lang to gamitin guys. Parang product review na rin yung ating video ngayon. Kasi nga is kapag nagsisimula ka sa isang solar installation is dapat malaman mo kung ano yung mga possible load ng inyong solar para yung mga gamit na bibilhin mo ay hindi masayang. For example, ang ating inverter. So, aking nakita guys, kapag mayroon ganitong water heater, dapat 1 kilowatt agad yung inyong mga inverter. So far yung kapag load natin is mayroong mga motor, no, mga induction heat tulad nito, or mga rice cooker, dapat yung ating solar energy installation is nasa mga kilowatt na yung harvest per hour. So ayan guys, ang kapangitan lang nito guys is wala siyang backlight, kaya hindi mo makita kapag gabi. Ayan. So, balik tayo natin ating video. Ang tawag dito guys is portable watt meter. So, kahit saan pwede mong ilagay. Meron to siyang manual. Tapos, ayan, makikita mo. Dito sa taas is ito yung uptime niya. Tapos, ito reading niya. Tapos, ito is kanyang value or cost. So, pwede mo pala itong isetting guys yung cost. Hindi ko na isetting kasi nga tawag doon, papalit-palit yung price ng ating electricity ngayon. So anyway, ang ating purpose lang naman nating watt meter is basahin yung mga load ng ating mga appliances, no? Kung magkano ang kuryente na kanilang ginagamit in the operation. Ayan. So ngayon guys, meron tayong example dito, 40 watts na soldering iron. Ayan. So atin lang titignan kung precise ba ang kanyang reading, no? Kung maasahan ba to sa pag-calculate ng ating mga load. Importante kasi kapag nagsimula ka sa solar, alam mo yung load mo para kung bibili ka ng mga equipment is ready na siya sa yung possible na load. Ayan guys. So 40 watts yung ating soldering iron, no? Ayan. So makita mo sa kanyang reading is 35 watts. Ayan. So hindi na siya masama, 'di ba? So hindi na natin paiinitin guys. Ayan. Kasi testing lang to. Okay. So ngayon guys is next ating i-test itong water heater. So sa kanyang sticker meron pa naman 1500 watts yung kanyang rating, power rating, no. So ating titingnan dito. I-check natin itong water heater. Ayan. So naka on na siya. Ayan. So ayun. Totoo nga, 1,000 nga. O, diba? So, hindi na natin siya patatagalin. Ayan na guys. So, ating conclusion natin sa video na to guys is precise yung ating watt meter. Nasa description ng ating video ang link ng ating ng watt meter na ito. So, this is only for the beginners guys. Kasi yung mga marunong na, magaling na magkwenta ng mga loads, guys, pwede na kayong magkwenta. Pwede na kayo hindi gumamit ito. So para sa akin is maganda to para sa mga beginners. Ayan. So that's it for this video and see you next time.